Pwede mo bang ilahad o ikwento sa amin kung ano talaga ang nangyari sa iyong pagkakaalam? Sabi po kasi ng kapatid ko po sa nanay ko, nung Martes pa lang daw po, nagbabanta na daw po sa kanya yung suspect. Teka muna, yung kapatid mo ilang taon na siya? 14 years old po. 14 na Yes. nasa way, ano? Yes Ano, po. high school pa lang Yes siya? po, grade 8 po. Okay. Itong suspect, alam mo ba kung ilang taon siya? Kasi kailangan natin malaman. 15 ano? years old daw 15 years Yes old? po, 15. Okay. Alam mo, Rose Ann, ano, dahil yung suspect o yung pinaghihinalaan natin na pumatay sa iyong kapatid, 15 years old. Ano, Opo. ito ay sakop nung tinatawag natin ng Juvenile Justice Welfare Act. Ano? Yes po. Ngayon, ang ibig sabihin nitong batas na ito na pag ang pinaghihinalaan na kriminal, 15 years old, sakop ito ng batas. Yes. Ngayon, ang tratado rito ng ating batas ay iba, no? Opo, opo. Unang-una, pangangalagaan natin ang identity ng parehong biktima dahil 14 years old din at pati na rin yung suspect na yung Opo. pinagbibintangan natin. Nangyari daw po kasi yung insidente po noon bago po siya pumasok ng school. Ang call time out po ng school nila 12:30. So, mga magwawan po ng pasado po, sinalubong na daw po siya ng saksak. Ang Okay. teacher na po nagsabi nun kasi po nakita niya po eh. So, akala po ng teacher, sinuntok lang po siya. So, 2 beses po. So, nagpanic po yung teacher. Di po nila alam yung gagawin kasi po sabi po nila, medyo malakas nga daw po yung suspect. Saan eksakto nangyari to? Sa loob na ng eskwela? Sa loob no? po ng school po, sa Moonwalk National High School Oo. po. Saan mismo ron sa eskwelahan? Sa room po mismo nila. Room. Nandoon Opo. yung teacher? Nandun po, may sub-teacher po. Kasi yung pinaka-teacher po nila, sabi po, absent. Pero may sub-teacher po. Mhm. And nung nangyari po yun, so nagpanic po sila. Ngayon po, nagsipagtakbuhan po. Yung kapatid ko, bumagsak na daw po. Mhm. Parang bumagsak na po sa hallway, di po namin sure eh. Then, may hinabol pa daw po yung suspect na 2 na classmate din po nila. Mhm. Hinabol po niya kasi sasaksakin niya daw po, sasaksakin niya din po. Kasi hindi lang po yung kapatid ko, ang puntirya niya po. Bago pa nangyari itong insidente na ito ng pananaksak, meron bang sinabi sa yung kapatid mo kung bakit may pagbabanta na ginawa sa kanya? Actually, sir, yung kapatid ko po kasi, sir, hindi po talaga siya minsan nagsasabi sa amin. Sa nanay ko lang po, nagkataon lang po siguro na natakot na po talaga siya kaya po, nakapag-open up po siya sa nanay ko. Ngayon po, wala po kasi kaming assurance na totoo po yun. Kasi, which di po namin talaga alam na ganun po yung sasapitin niya. Hindi rin po namin kilala na bully po siya. Kasi ang pinapalabas po doon, siya po yung nambully. Kasi kami po yung nakakakilala sa kapatid ko. Alam po namin na kami po yung mas edad nakakatanda. Hindi niya po magagawa yung mambully. Sige. Yung time po na yun, Tuesday daw po, may kinukwento daw po si Robilyn, ito po yung 14 anyos. May sinasabi po na, Mama, ayokong pumasok, gusto ko na lang maglaba kasi may nambubuli daw po sa kanya. Binabantaan na po siya, napapatayin sa school. Kung Opo. hindi po, sa mismong bahay po daw mismo Then, namin. tinanong ko Aabangan po, po siya. ito po ba ay may nakairingan? Parang sinabi lang po nung nanay, may inggitan daw po dahil sa makeup. Sabi po, kasi nanghiram daw po nung makeup, nagalit yung suspect. Dahil hindi napahiram Opo. ng make-up. Opo, sabi po, sinampal po siya. Kaya yung kapatid ko po bumawi po. Yun po yung sabi. Magandang hapon po, Miss Andaya. Magandang araw po, attorney. Nakakalungkot po ito, no? Pero nakarating na po ba sa inyo ang insidente na ito na pananaksak doon nangyari sa loob ng eskwelahan? Opo sir, immediately po pinarating ng ating SDS ng Parañaque na si Ma'am Nanette Losaria ang insidenteng ito at nag-usap na po kami kung anong mga measures ang pwedeng gawin, Opo. tungkol immediate measures, no? Una, ang napagdesisyonan ay kahapon mismo ay nag-cut po tayo ng classes para hindi na magkaroon ng panibagong stress o kaguluhan sa buong paaralan. At ngayon naman ay muna po sila, wala po muna silang face-to-face classes. Alternative delivery mode po muna lahat ng mga estudyante kasi pinag-aralan kung ano ang pwedeng gawing
tulong. Hindi lamang sa pamilya ng sa biktima, pati na rin doon sa gumawa ng ganong insidente at pati na rin sa ating mga kaguruan at sa ating mga mag-aaral. So bukas po, ang mangyayari po ay magkakaroon ng psychosocial first aid sa ating mga estudyante sa loob ng klase kung saan naganap ang trahedya. Meron pong mga psychologists na galing sa LGU Parañaque na dadating para i-process nga po. Tapos sa bawat classroom po ay magkakaroon ng diskusyon dito po sa paano ba natin mapiprevent itong mga ganitong mga pangyayari. Ang sabi po sa akin ni SDS Losaria ay mag-reach out sila sa mga magulang upang may pahatid ang anumang tulong na pwedeng ibigay ng SDO Parañaque. Director, alam po naman natin na meron hong anggulo rito na school bullying po rito. At alam naman po natin na minsan laganap po talaga yung bullying. Kaya po, alam ko po, meron po tayong mga programa para ma-prevent po ito. Now, moving forward, ano pa ho ang isasagawa natin para ma-prevent po ito na mangyari uli? Opo. Sir, totoo po yan na marami po talagang incident ng mga bullying. Kaya nga po part of the discussion tomorrow is about anti-bullying, which is already found in our DepEd order. Meron po tayong ganon. Aside from that, ang pinag-uusapan namin ngayon ay sa mga eskwelahan, kailangan siguro bago pumasok ang mga bata ay kailangan tingnan din kung ano ang nasa kanilang mga dala-dala. Ayun po. Pero tinitingnan po natin ang mga proseso dito na siya ay legal at walang kung anumang mga paglabag sa kanilang mga karapatan bilang mag-aaral. Yun po yung tinitingnan namin. Ako, nakikita ko po, Moonwalk National High School, sigurado po, napakalaking challenge nito dahil sigurado, alam nyo po ba kung ilan ang student population po natin? Malaki po ito, libo-libo po ang populasyon po Yun dito. nga po ang concern. Attorney. Kaya yun po yung challenge namin. Kaya nga po, ang challenge po natin to enhance yung mga security measures natin like katulad nga nun, i-inspectionin na lahat. Kasi nagtataka po kami, isa rin hong question yun, kung bakit nakapasok yung patalim sa loob. So dapat matingnan din po yun. At paano po mapiprevent po yun? Meron din po kaming pag-uusap din sa mga LGU, pati sa mga barangay para tulungan din po kami within the school premises or outside the school premises, yung mga grupo-grupo para ma-prevent po yung ganitong mga, although dito po nangyari sa eskwelahan, pero meron din tayo mga pagkakataon na sa labas din ng eskwelahan but within the school premises. So ito po yun ang isang konkretong hakbang na ginagawa po ng DepEd NCR. Okay, maraming salamat Director Andaya. Magandang hapon po, Police Captain Melvin Garcia. Yes po, magandang hapon po sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Ano na po ang status ng investigasyon natin? Nahuli na ba po ba yung suspect? Yes sir, on the spot po naman. Actually, matapos pong makarating po sa aming impilan, ang insidente na ipinarating po sa amin ng nasabing eskwelahan, agad naman po rumisponde ang ating mga kapulisan at na-pacified naman po yung insidente at agad po nahuli natin yung minor CITS. Okay. Nung nahuli po, nakita po ba yung kutsilyo, yung weapon po? Yes sir, na-recover po namin during the process of investigation po yung fatal weapon, yung pong kitchen knife. Nasaan pong kustodiya ngayon yung suspect po natin? Sa ngayon po sir, nasa kustodiya po ng youth homes po o ng mga bata ng mga CITL at kasalukuyan pong nag-underwent po ngayon ng inquest proceeding po sa prosecutor po ng Parañaque para po sa pagkasampa ng kaso. Okay. Tama po yun, dahil dapat talaga magkaroon kaagad ng inquest proceedings. Unang-una, ma-determine kung anong edad noong suspect natin. Para malaman kung saan, malaman po ng Fiscal's Office kung saan babagsak po itong insidente na ito o yung krimen na nangyari.
Kaya ang Tama approach po po kayo, natin dito, magbabago po yan. Once na magkaroon po ng determination, Captain, na ang suspect ay isang minor, mag-iiba po ang linya ng investigasyon, mag-iiba po ang linya ng pagsampa ng kaso. Ano po? Masasaklaw na po ito ng Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Iba po ang Apo. approach natin dito. Ang sinisigurado lang namin dito at ini-ensure namin na matulungan yung pamilya ng biktima at mamonitor po ang patakbo o ang takbo ng kaso. Ano po, Kapitan? Opo. Makakaasa po kayo sa amin pong agarang aksyon at ang hustisya po ay nakapanig po sa kanila. Ang party list na masasandalan. AXIS! Base po sa Apo. inyong pag-iimbestiga no, doon po sa school, ano daw po yung pinagmulan po nito para malinaw din po sa pamilya? So actually, during the process ng investigations namin, so may mga nagsasabi at may mga lumalaganap sa balita na bullying po ang nagsimula, po. So tinitingnan po namin anggulo din po yon, yung bullying po sa eskwelahan. And then yung pong sinasabi natin na old grudge, yung pong matagal na galit po ng magkaklase sa isa't isa. So yun po yung naging trigger po ng suspect natin sa biktima, kaya po nagdala po siya talaga ng kutsilyo. At noon pong nakita po na prior doon po sa stabbing, nakita po ito ng biktima na siya naman pong naging dahilan para isumpong po sa ating guro na siya pong naroroon sa school. At nung i-approach po, ang akala po ng teacher, sinusuntok po itong biktima. Kaya lang po, ang nangyari, yun naman po sinasaksak na. Kaya medyo hindi ho agad na agapan dahil na masyadong close range po yung bata dahil nga ho hindi naman akalain din ng teacher na may ganoong na meron talagang patalim na dala itong suspect, ano. Kaya po yun sa isang iglap po nagkaroon po ng incident ganoon, saksakan. Okay. Napag-alaman niyo po ba kung meron CCTV doon sa paligid ng eskwelahan? Nag-request po kami, meron pong CCTV, kaya lang doon po sa classroom, parang wala Wala kami po. pang nakikitang Hallway. actual sa classroom. Pero Hallway, doon sir, po sa meron. perimeter at saka sa hallway, meron Meron po na naman po kaming na-extract. Kasi importante rin po na malaman natin yung kilos ng suspect bago nangyari yung insidente at kung alamin din po natin na baka meron CCTV doon sa entrance kung paano para malaman Opo, natin opo. kung nagkaroon ng konting kapabayaan or nagkulang tayo na dapat para moving forward po, Kapitan, pwede rin po natin i-advise o i-request Opo. na dagdagan po ang security personnel. Napag-alaman po namin na libo-libo po ang estudyante rito. Ang Tama po kayo. layunin po namin dito ay maiwasan na po mangyari po uli itong nangyari na ito. Kami po ay magmo-monitor tungkol dito sa isinasagawa niyong investigasyon po, ano. At maraming salamat sa inyo, Kapitan. At wag po sana natin tigilan ang pagtulong dito sa biktima. Ano po? Para Umasa po makakuha kayo po na ng Parañaque hustisya. Police Opo. Opo, nasa panig po nila. Masa po Okay. kayo na ang hustisya at ang Parañaque Police ay nasa panig po nila. Okay. Magandang hapon po, Doktora. Siguro napakinggan po natin, ano? Although, I will generalize it, Doktora, no? Pero, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa school bullying po? Yan po ang madalas na problema po sa eskwela, eh. Yun na nga kasi alam mo kahit nasabi mo may anti-bullying act, ang nagiging problema, kumisan yung mismong nagiging biktima, hindi natin alam na dahil kasi biglang pag talaga nagkakaroon na lang ng sakitan, doon na lang nalalaman na merong nangyayaring ganitong sitwasyon. So siguro pagdating sa ganyan, kahit papaano, talagang hindi maiiwasan pero magagawa ng paraan kung una, meron talagang kahit papaano masusumbungan
na merong ganitong klaseng pangyayari. Dahil kasi, lalo na pag yung mga younger years, hindi yung mga sa senior high, yung talagang sabihin natin walang kalaban-laban, talagang there's a tendency na talagang nabubuli yan. Lalo yung mga grade 7, grade 8, yung mga ganyan. Tapos higher years ang gumagawa. Or kung hindi man, same year pero mas older. Kaya nakakalungkot isipin na kasi ito yung formation ng ng personality ng bata na pwede natin sabihin na nagiging sociopathic yung behavior, borderline, or even aabutin na sabihin natin pwedeng hindi lang ang sociopath pero baka merong dahil nagda-drugs, magiging psychopath ang mga personality. So, kailangan talaga kahit paano magkaroon din ng awareness yung mga teachers na involved para sa ganun magawa ng paraan para sabihin na natin, ma-extinguish din yung mga aggressive behavior ng mga estudyante. Dr. Camille, paano po yung mga listeners and viewers po kasi natin dito ng mga magulang, ano po yung maipapayo po ninyo sa kanila, lalo na po kung gusto po nila malaman attorney kung paano nila i-approach yung kanilang mga anak, kung ito ba ay nabubuli sa school. Kasi yung iba attorney, nahihirapan po yung mga magulang na mag-reach out sa mga anak nila dahil yung anak nila hindi din naman po nag-open sa kanila. Okay, una-una siguro pagdating sa ganyan, total, ang hirap kasi pag sinabi natin na ang bullying start sa bahay. Kaya ang tendency, kung sila yung biktima doon sa bahay na abuse sila physically or verbally, there's a tendency na itong mga batang ito ang mas maging aggressive pag nasa loob ng eskwelahan. On the other hand, pwede naman din siguro yung magulang kahit pa paano mas maging observant sila sa mga behavioral changes ng mga anak nila. Like halimbawa, every time na dati pag sinasabi kumusta yung school, nakakapagsalita sila, nadidiscuss sila sa bahay yun, and then eventually biglang nagkaroon ng changes na nasa loob na lang ng kwarto. Tapos kumisan titignan nyo rin kahit pa paano yung mag-check tayo. Kasi kumisan tayo ang palagi natin sinasabi, malaki ka na. Ikaw nang bahala sa assignment mo. Hindi mo nakikita yung itsura ng notebook. Baka yung mga notebook may mga inscriptions doon or mga description na talagang yung may galit o kaya naman pinapakita yung mga drawings of anger or kaya may mga pangalan doon na talagang pwedeng maging clue na there's something going wrong doon sa behavior ng bata or may nangyayari hindi maganda sa eskwelahan. Opo. Maidagdag ko na rin, doktora, tayo mga magulang dapat i-monitor natin, obserbahan po natin yung bata. Minsan kasi naka-encounter na rin po kami ng problema ng bullying na ganyan. One of the signs po, yung bata ayaw pumasok. Ayaw nang pumasok, tapos parang takot, di po ba? Dapat, Totoo yan, attorney. Totoo yan. once na marinig natin, tayong mga magulang o tayong mga guardians na yung bata parang ayaw pumasok or meron nagbabanta ng physical violence sa kanila, dapat let's take the initiative po para mag-imbestiga, para ma-prevent po ito. We should know how to read signs. Di po ba, doktora? Ay, totoo yan, attorney. Kasi kumisan, alam nyo, hindi naman sa high school lang nangyayari ang bullying. As early as grade 1, grade 2, may nabubuli na bata. Nabasa ko na rin, Roseanne, sabi mo, may nasabi yung kapatid ninyo days before na parang may banta sa kanya. Hindi naman sinisisis ko kayo, dapat doon pa lang, nagawan na sana natin ng paraan. Oo. Opo, nagsabi po siya sa nanay ko na ganun nga daw Kaya po. lang, Pero di sa daw po, nanay mo lang siya nagsasabi, hindi na daw po kasi siya papasok kahapon. Then, pumasok pa rin po siya. Ang akala po talaga ng nanay ko, nasa bahay siya. Kasi sinabi niya po, hindi po siya papasok dahil po natatakot siya sa banta po sa kanya. Okay. Pero, nagpumilit pa rin po siguro siya na pumasok dahil po may practice po sa school at kailangan po niya Yun doon. Hindi po talaga siya papasok that time. Nagkataon po na may practice. At ang masakit pa nga doon po na humihingi siya ng mga tulong, wala pong mga teacher. Okay. Kaya nga po, nandirito para po maging leksyon po sa atin. Magtulong-tulong po ang eskwelahan, ang mga magulang. Katulad nga po yun, magkakandak po sila. Director Andaya ng parang sort of seminar or conference sa mga magulang at estudyante para maiwasan po ito
na mangyari ulit. Dr. Camille Garcia, maraming salamat po. Ang clinical psychologist po ng Clinic of the Holy Spirit. Salamat po, Doc Camille. At, Thank you. magandang hapon po. Thank you, Ren. Salamat Okay, po, good Dr. afternoon. Garcia. Good afternoon po. And again, maraming salamat din po kay Police Captain Melvin Garcia ng Parañaque PNP and kay Dr. Jocelyn Andaya, ang Regional Director po ng DepEd NCR. Ngayon po, ini-inquest naman na po, Attorney. Okay. Ongoing na Okay, po. subaybayan natin, magtulong-tulong tayo. Tutulong din kami para ma-monitor itong kaso na ito, no? Okay. Sige. Sige po, ma'am. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po. Okay po. Opo. At kung may kailangan po, kayo ma'am, sabihan niyo lang po kami. Ma'am. Nakaalalay po kami sa inyo, ma'am, sa pamilya po ninyo. Huwag naman po sana nilang palabasin na bully yung kapatid ko. Kasi talagang pinapalabas nila na bully po talaga yung Kaya nga, kapatid. kaya dapat May maimbestigahan mga ng fake gusto. news po oo. kasi na nag-aano po may mga basher para po makaiwas yung siguro po yung suspect nililinis po nila na yung kapatid ko bully daw po, which is hindi naman kasi kung bully po yun, bakit po siya yung namatay? Bakit siya po yung sinugod? Mhm. Bakit po nangyari yung ganung insidente? Kung siya po yung bully. Kaya nga dapat maimbestigahan ng maigi Opo. ito, malaman talaga anong punot dulo ng problema para maiwasan Opo. At muli kami ay nakikiramay, no? Opo. Sige, Roseanne. Salamat po, ma'am, ha? At magandang you po. hapon.